ngayon po, no? Kahit umuulan, magdamag umuulan, kahapon din ulan, magdamag, kagabi, parang hindi po ako nalamigan, ang init pa rin po. Sumisingaw pa rin. Opo, sumisingaw pa rin po yung init ng ilalim ng lupa. So yun, ako po ay nagagalak dahil po tayo po ay nandito po muli sa ating iglesia at tayo po ay makakaparinig na naman po at ng salita ng ating Panginoon at magkakaroon po ng fellowship as a church. At sa mga online members po natin dyan, manunod po mamaya dahil po pre-recorded po ang ating mensahe, ay pagpalain tayo ng ating Panginoon. No? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ginawal sa atin itong pagkakataon na naman na tayo po ay nakapanambahan sa ating Diyos. At mapalad po tayo. Ang iba pong mga simbahan po na ganun din ang ating Panginoon sa iba't ibang mga lugar, hindi pa rin po sila nakapag-resume ng mga physical worship service nila. Pag-pray din po natin sila, bagamat di po natin kilala yung mga simbahan na yun, panalangin pa rin po natin itong mga Christ-centered church na ito na patuloy na magpatuloy ang kanilang gawain sa kanilang iglesia. At bago po ako mag-umpisa po sa mensahe po natin ngayong umagang ito, ay Pastor Hill, gagamitin ko lamang yung katagang binanggit ng linggo. Shout out po. Baka po makapirate ako Pastor, pwede po ba magamit yung shout out? Baka makapirate tayo So yun, shout out po sa mga pastors po natin. At hindi lang po sa pastor po natin dito sa Sola Gracia Christian Fellowship, maging sa lahat ng pastor na binigyan ng ating Panginoon ng pagkakataon at pribilehiyo na magpahayag ng salita ng ating Panginoon sa kanya-kanyang mga iglesia. At ina-appreciate ko po kayo. Mamaya na po sila babati ko sa mga pastors po natin. So yun, at ang mensahe po natin na mapapag-aralan ngayong umagang ito ay continuation po. Kung napapansin po natin at kung naaalala po natin ang mensahe po natin nung last Wednesday at nung nakarampang Wednesday, it is about encouragement. Tama po ba? Kaya po ang mensahe din po natin ngayong umagang ito, it is all about pa rin po sa encouragement. Although, ang salita naman po talaga ng ating Panginoon ay nag-i-encourage po sa atin araw-araw. Tama po ba bilang mga mananampalataya? Pero po kasi ako po ay isang mensahero ng ating Panginoon na nakagawian ko na kapag nagmensahe ako, parang duktong-duktong yung mga mensahe ko, magkakatugmayan. O kaya magkakaugnay-ugnay. Kung hindi naman sa mensahe ko, inuugnay ko naman sa mensahe nila Pastor Hill at kay Pastor Hilo. Ganun po ako mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Or kung ano yung pinapakita sa akin ng Panginoon sa kanyang salita at gustong ipaaral sa akin, ay yun po yung aking pinag-aaralan. Siyempre, yung napapanahon din po sa atin bilang mga mananampalataya. Okay? Sinabi ko nga po, ito pong mensahe na po ito ay continuation po ng mensahe po na binigay po ng ating Panginoon last Wednesday. Okay? At mga kapatid, ayon po sa survey po ng Pulse Asia, okay, at kilala po natin yung Pulse Asia na yan. In general, ang buhay daw po ng mga Pilipino ay pahirap ng pahirap. Sa survey po yan ng Pulse Asia, but pwede po natin masabi na ang buhay po ng mga Kristiyano ay mas pahirap na pahirap. Iba po yung sinasabi ko na sa overall na in general na mga Pilipino mga Kristiyano ay mas lalong pahirap ng pahirap. Bakit po nasabing ganon, mga kapatid? Ang mundo po kasi natin ngayon, mga kapatid, ay nagko-conflict po sa value system o sa mga kinaugalian natin bilang mga mananampalataya. Ang mundo po natin in general, nagko-conflict po yun sa value system natin bilang mga mananampalataya. Ang commitment po natin sa ating Panginoon ay nag-uudyok sa mundo na ating ginagalawan na i-hate tayo. Totoo po ba yun? Na ang mundo ay kinasusuklaman tayo.
O hindi po kayo naniniwala na kinasusuklaman po tayo ng mundo? Mismo yung mundo ayaw na ayaw sa atin niyan. Dahil nga po sa commitment natin na ibinigay po natin sa ating Panginoon. We have problems greater than the country's economic problems. Kapag tinanong marami pong mga Pilipino, ang sasabihin po nila na isa sa mga factor na para mapasaya po ang isang Pilipino po, para maging masaya po sila, na kahit mahirap ang kanilang pamumuhay, ang sagot po nila ay yung pamilya po nila. Yun po ang karaniwan na sagot ng isang Pilipino. Paano ka ba magiging masaya? Pamilya ko po. Dahil po sa pamilya ko at sa anumang relasyon na meron sila sa mundong ito. Ito po yung karaniwang sagot po ng mga Pilipino kung bakit po sila masaya. Pero medyo nakakalungkot din po ng bahagya sa sagot ng mga Pilipino kasi ang sagot po nila pang-anim lang po ang masasabi natin na kaugnay po sa spiritual reason. Pang-anim lang po. Okay, yung spiritual reason kung bakit sila masaya sa mundong ito. Ang mga Pinoy ay kayang kantahan. Tama ba? Kayang kantahan katulad ko. Ang problema kinakantahan lang. Kayang tawanan ang problema. Tama po ba? Yung mga Pilipino, tinatawanan lang ang problema. Gawing kasiyahan, minsan ginagawa pa pong biro ang pagsubok ng buhay nila. At libangin ang sarili sa gitna ng kahirapan sa buhay. Tayo naman po mga Kristiyano ay tinawag hindi lang po para maging masaya. Iba tayo. Okay? Hindi lang po para maging happy at ngumiti. Although, bilang mga mananampalataya, syempre kailangan din natin ipakita sa kanila na tayo po ay masiyahin. Kalangiti, tama po ba? Paano ka naman lalapitan ng kapwa mo kung lungkot-lungkot na ng itsura mo? Mahihiya na po lumapit sa iyo yan. O baka hindi mo mapasyaran ng gospel yan kasi meron na kagad barrier. O, meron na, paglalapitan mo pa lang siya parang galit, matatakot yan sa iyo. Okay? Yun po tayo bilang mga mananampalataya, hindi lang po tayo tinawag para maging happy at ngumiti during times of hardship. Lalo-lalo na po ngayon na meron po tayong kinakaharap na COVID-19. Tinawag po tayong mga mananampalataya para magalak. Inulit ko po, tinawag po tayong mananampalataya para magalak. Okay? To rejoice. O sa Tagalog nga ay magalak. And alam ko po na kayang-kaya po natin ito bilang mga mananampalataya. But what God wants from us is to have different reasons sa mga Pilipino lang na nandito sa mundong ito. Mas malalim at mas malaking rason bilang mga mananampalataya than most Pilipino na tinanong ng Pulse Asia na ito kung bakit tayo dapat maging masaya. At ang mensahe po natin ay may pamagat na nagagalak sa gitna ng kahirapan sa buhay. Na matatagpuan po natin sa Philippians chapter 1 verses 12 hanggang 18. Ngayon po, babasahin ko po sa Tagalog. At makinig po ang bawat isa. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalagan ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagsunod kay Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. Dahil sa aking pagkabilanggo, hindi lamang yun. Lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Talata 15. Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo ay pinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita.
Ngunit ang iba ay nangangaral lang di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin. Sapagkat hangat nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Kinagagalak ko na si Kristo ay naipapangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng nangangaral. At ito po ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. At ang pagkagalak at ang mabuting layunin ng Diyos. Ano po yung tinatakbo nating rejoicing or at yung purpose ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya? Ang pagkagalak at ang mabuting layunin ng Diyos. Dapat po tayong magalak, mga kapatid. We must rejoice when Christian life is hard. Ang hirap po ba? Mahirap na nga. Mas lalo pang mahirap magalak sa kahirapan ng buhay. Kahit na mas humihirap pa ang naranasan po natin sa ating buhay. At isang makikita po natin na pinakamaganda ring example dito ay si Apostol Pablo, ang pagkakulong ni Apostol Pablo. Masasabi natin na iyon po ang pinakamahirap na na-experience din po ng mga mananampalataya noon. Nakulong siya, bakit po? Dahil sa pagpapalaganap ng ibang helyo. Nang sinusulat po ito ni Apostol Pablo, itong Philippians, ay probably ay nakukulong po siya sa Roma. Okay? Sa Roma. At kinalulungkot ito ng mga mananampalataya ng mga araw na iyon. Okay? Siguro nalulungkot din si Apostol Pablo dahil nakulong siya, nalilimitahan yung ginagawa niya sa kulungan, at the same time nalulungkot din po yung mga kapwa niya mananampalataya sa Philippians kay Apostol Pablo at mga pinalant na churches ni Apostol Pablo sa kanya. Sabi nila, wala na, tapos na. Nakulong na si Apostol Pablo, wala nang pag-asa. But God has other things in mind, and Paul was aware of that. Na may plano ang Diyos na mas mabuti kaysa sa nangyari sa kanya. Okay? I want you to know, mga kapatid, ngayong umagang ito, that what has happened to me kay Apostol Pablo has really served to advance the gospel. Nabasa po natin sa talata 12. At dahil po dito, mga kapatid, na-proclaim ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa nangyari kay Apostol Pablo, na-proclaim po ang magandang balita. Pero paano? Nakakulong na nga siya eh. Pero paano na-proclaim ang magandang balita? Yun po yung katanungan natin ngayong umagang ito. At sabi pa ni Apostol Pablo, dahil nangyari ito sa kanya, at na-proclaim po ang magandang balita ng ating Panginoon, nagagalak siya. Despite na ito yung nangyari sa kanya, nakulong siya, nagagalak pa rin siya. Dahil nga, napalaganap pa rin ang magandang balita. Konting realization lang po, mga kapatid, bilang mga mananampalataya in this time, mga kapatid, na tayo po ay nasa pandemya ng COVID-19. Sa tingin po ba natin, nahadlangan ng COVID-19 ang pagpapalaganap ng gospel? Hindi po. And because of that, we must rejoice. Mga kapatid, magalak tayo. Dahil napapalaganap pa rin ang magandang balita ng ating Panginoon. Sinulat ito ni Apostol Pablo para ma-encourage sila to stand firm and to rejoice. Kasi nawawala na sila ng gana eh. Nakulong na yung yung nagtayo ng church nila ng Philippians. Kaya sinulat ito ni Apostol Pablo, nag-aalalahanan kasi sila dito sa book na ito. Okay? But saying his perspective nasa dahil doon sa kanyang own hardship, ay dahil doon sa nangyari po kay Apostol Pablo ay napalaganap pa rin po at siya po ay nagkaroon ng pagkakataon at nagalak pa rin po sa mga nangyari sa buhay niya. Even, mahirap po ang naging kalagayan ni Apostol Pablo. Kaya nga po sabi niya Apostol Pablo sa chapter 3 ng Philippians
Imitate me. Okay? Imitate me. Dahil sa naramdaman ni Apostol Pablo, giyahin niyo siya. Rejoice in the Lord always. Kaya niya po nasabi yun sa chapter 4. Ang mga nangyari po na resulta sa pagkakakulong po ni Apostol Pablo ay hindi lamang po nangyari sa pamamagitan ng aksidente na nagkataon lang na dahil nakulong siya, napalaganap ng magandang balita ng Panginoon. It was designed by God. Okay? Dinisenyo ito ng ating Panginoon sa buhay ni Apostol Pablo. At ngayon, mga kapatid, na tayo po ay nandito, nakikinig ng salita ng ating Panginoon, despite ng mga naranasan nating hardship sa buhay, dinisenyo ito ng ating Panginoon sa buhay natin to advance His good purposes. Okay? Para may advance yung mabuting layunin ng ating Panginoon. Ito ang dahilan kaya nagagalak po si Apostol Pablo. Kaya dapat tayo din po bilang mga mananampalataya. Huwag nating isipin na kinalimutan na po tayo ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po, ano ang mga mabuting layunin ng Diyos na dapat nating malaman para mapanatili ang ating kagalakan sa gitna ng kahirapan ng buhay? Una, mga kapatid, God uses hardships to expose unbelievers to the faith. May kita po natin yan sa talata 12 hanggang 13. Una, we must know that God uses hardships in our life. Yung mga nangyayari sa buhay po natin na kahirapan sa buhay, ginagamit po ito ng ating Panginoon para ma-expose sa mga hindi pa mananampalataya, mga kapatid, yung pananampalataya na meron tayo. Sabi po dito sa verse 12 hanggang 13, I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel, so that it has become known throughout the people, imperial guard, and to all the rest that my imprisonment is for Christ. Nangyari ito kay Apostol Pablo dahil may dahilan. May purpose ang ating Panginoon para may advance yung gospel. Hindi lang po sa mga nasa labas, kundi yung nandun sa mismo sa kulungan. Okay, yung nagbabantay sa kanya. Okay? Na-advance po ang magandang balita ng ating Panginoon. At maging tayo, mga kapatid. Yung nangyayari sa atin na mga pagsubok sa buhay, ginagamit ng ating Panginoon yan para makita ng kapwa natin tao yung ginagawa ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya huwag po natin ipakita sa kapwa natin na lugmok tayo. Na, although talagang mahirap, tama po ba? Masakit, minsan talagang tagos sa puso natin mga nasa natin sa buhay. Kasi, ang masasabi ko lang po, mga kapatid, every morning, di ba nag-devotion po tayo, mga kapatid? Every morning, nag-devotion po tayo. Meron na tayong encouragement throughout the day. Tama po ba? Tapos, kapag pumasok yung pagsubok, nadi-discourage ulit tayo. Tama ba? Kasi ang nangyayari sa atin, mga kapatid, yung binasa lang natin. Hindi talaga naging encouragement sa atin yun. Diba? Sana yung encouragement na nakuha natin sa salita ng ating Panginoon, naging encouragement din ang kapwa dapat natin yun. Kasi ginagamit din po tayo, mga kapatid, bilang mga mananampalataya para sa mga unbelievers. Yung buhay natin mismo, tayo yung nagiging living Bible eh. Tama po ba? Hindi mo pa sinasabi yung salita ng ating Panginoon sa kanila, nakikita na nila yung gospel sa buhay. Tama po ba? Yung kagalakan sa buhay mo. Kasi pare-parehas lang naman tayo nakaranas ng COVID-19, tama po ba? Walang mahirap, walang mayaman. Yung yung mayaman pa nga yung O, diba? Nagkakasakit pa lalo. Kasi kulang sa dumi sa katawan. Tama po yun, kulang sa dumi sa katawan. Kaya nga po yung bakuna po, COVID-19 din kasi yun.
Mas mahinang COVID-19 lang yun. Ipapasok sa atin, tapos para yung antivirus. Kaya, kailangan din natin ng dumi sa katawan. So yun, ginagamit din yung ating mga pagsubok sa buhay para sa ating kapatid doon na nasa labas. Di pa nananampalataya sa ating Panginoon. At sa verse 13, nakita po natin na yun, na sinabi po ni Apostol Pablo na yung kanyang pagkakulong ay nagamit para ma-advance po ang gospel. Because through his imprisonment, many believers in prison and even outside the prison have known that he is suffering not from a crime. Okay, he committed but because of Christ. Ngayon, tatanungin ng mga tao doon, sino po itong Kristo na ito na ito na taong ito or kung ano man pagkakaunawa nila, ay sinusunod niya po sa Pablo. Ganun na lang ang kanyang ginagawa para sa taong ito. Diba? O sa Diyos na to. Ngayon, sasaliksikin yun. Aalamin nila. Ngayon, sa pagkakataon na yun, napapalaganap ang salita ng ating Panginoon. At yung nangyari sa kanya, sa krus na Kalbaryo. Kasi kung hindi nila alam, nalalaman nila. Kasi naku-curious po sila. Madami ang nakakaalam ng dahil sa kanilang nasaksihan at narinig ng dahil sa commitment ni Apostol Pablo na sundin ang pagkakatawag sa kanya ng ating Panginoon na to preach the gospel, even if it will result in his imprisonment and eventually sa kanyang kamatayan. Biruin niyo po, namatay si Apostol Pablo na naglilingkod sa ating Panginoon. People will ask na mga katanungan, sino ba itong Christ na ito? Bakit siya karapat-dapat para i-proclaim yung kung ano ang meron siya? Kahit yung buhay ng isang tao kayang ibigay para sa kanya. It is an opportunity or privilege to speak our Lord Jesus Christ. To show the way of life of a true follower of our Lord Jesus Christ. And to show to others yung mga magandang gawa na binibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid. Kasi bilang mga mananampalataya ay meron tayong pagkakataon na binabago at binabago tayo ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa mga ganung pagkakataon ng buhay natin, ay nakakaabot tayo ng mga hindi po mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa bunga, mga kapatid, sa bunga ng pananampalataya na meron tayo. Kaya yun po yung naging daan para po makilala ang ating Panginoon Jesucristo sa mga buhay natin. Madami ang nananalangin na ma-extend ang gospel sa kanila at ang pagkakulong ni Apostol Pablo ang naging kasagutan. What others thought might hinder the gospel message turned out to advance it rather. Some of the things happen might not happen kapag hindi nangyari kay Apostol Pablo yung bagay ngayon. Even though marami ang kaparaanan ng ating Panginoong Diyos para ma-spread ang gospel. Pero yung nangyari po kay Apostol Pablo, yun yung naging daan para yung mga mananampalataya noon ay mas lalo pang magsipag. Tama po ba? Mas lalo pa silang naging masipag na ipalaganap ang salita ng ating Panginoon. At good thing, hindi lamang po sa Roma, hindi lamang po sa Israel napunta yung magandang balita na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Dala-dala yun ng mga disipulo throughout the nations. Kaya mo sinabi ng ating Panginoon, go therefore make disciples of all nations, sinubok po nila. Okay? Dahil sa mga nangyayari din sa buhay nila. Sa nangyayari sa buhay nila na napatunayan po nila na ang ating Panginoon
ay tunay yung pangako niya sa Matthew 28 na hindi ko kayo pababayaan. Tama po ba? Kaya itong mga mananampalataya noon, yung mga nauna sa atin noon, ay ganun na lang ang kanilang pagpupursige sa pagpapalaganap ng gospel. Kaso, nung pumunta na po sa atin ngayon, tinamad na tayo. Iba na yung ano natin. Kumbaga, iba na yung inspirasyon natin. Kasi, minsan naisip na lang natin sa aking kakayahan, kaya ko to, ako lang, hindi na natin i-involve yung kapwa mananampalataya natin. So, sa mga nangyayari po sa buhay natin, ginagamit din po yun ng ating Panginoon para mapalaganap ang salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi man tayo naging katulad ni Apostol Pablo na nakulong. Kasi gusto niyo po makulong dahil sa pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Makulong ng dahil sa pananampalataya. But we also experience different degrees of hardship because we are believers. To whom suffering is a gift just like our faith. Ang mga pagsubok sa buhay natin ay kaloob din po ng Diyos sa atin. Para yung buhay natin bilang mga mananampalataya ay lumago. Okay, magkaroon tayo ng encouragement sa magitan ng salita ng ating Panginoon. Kahit hindi man natin naranasan yung nangyari kay Apostol Pablo. Kasi baka pag naranasan natin, umuuwa na tayo. Grabe yung nangyari kay Apostol Pablo. Kaya mapalad po tayo mga kapatid ngayon. Tingnan po natin ito as a privilege to communicate ang ating pananampalataya sa mga hindi pa po naniniwala sa ating Panginoon. At wala pa pong katulad nito na kagalakan na meron tayo mga kapatid. Tingnan po rin po natin ito bilang privilege to rejoice in the Lord. Dahil sa mga ginawa ng ating Panginoon para sa iyo, mga kapatid, even when life is hard or harder sa buhay natin. Mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, yung kahirapan natin sa buhay does not just have a good effect on the unbelievers, but also on the believers. Kaya pupunta po tayo sa pangalawang punto po natin. God uses hardships to encourage believers in their faith. Hindi lang po yung mga hindi pa po naniniwala sa ating Panginoon. Maski yung kapwa mananampalataya natin. Kasi kahit mananampalataya na yan, kaparehas mo rin yan nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Sa talata 14, we must know that God uses hardships in our life to encourage other believers in their faith. At sinabi po niya po sa Pablo, and most of the brothers having confident in the Lord by my imprisonment are much more bold to speak the word without fear. Talata 14. Ang epekto ng pagkakulong po ni Apostol Pablo ay lumaganap. It does not just communicate yung pananampalataya sa mga unbelievers. It also pinalakas din po ang pananampalataya ng mga mananampalataya noon. Mas lalo pa po kasi silang nagsumigasi na ipalaganap ang salita ng ating Panginoon. At, take note po mga kapatid, halos lahat sila ay na-impluwensyahan ni Apostol Pablo. Maging si Peter. Maging yung mga disipulo ng ating Panginoon, yung 12 disciples. O yung 11 na lang. Maging sila na-impluwensyahan ni Apostol Pablo. Although meron pa rin mga kritiko, mga kapatid, ito na, yung mga kritiko na pinapakita na tingnan nyo ito ang mangyayari kapag nagpasaway kayo. Pero kabaliktaran ang nangyari. The word of God spread because they got more confidence in the Lord as they saw what He was doing sa buhay po ni Apostol Pablo. Amen. Ang dating takot magsalita ng salita ng ating Panginoong Diyos noon,
naging matibay na sundalo na ng Panginoon. Ayun. Tayo ba? Nung hindi pa po tayo nakakilala sa ating Panginoon, hindi naman natin alam to eh. Ako nga, nung February 1, 2008, hindi ko talaga naiintindihan talaga eh. Yung nagpaliwanag si Pastor Hill dito eh. Alos talagang 5 years. 5 years. Doon talaga, ang bilis ng pangyayari, 5 years. Ewan ko kung paano pumasok sa ulo ko lahat. Sa puso ko. As in 5 years talaga. Nung pumasok ako ng Bible School, 4 years. Doon talaga nahasa yung salita ng ating Panginoon na pumasok sa akin noong February 1, 2008. Yun pa rin po yun. Meron tayong kumpiyansa dahil sa ginagawa ng ating kapwa mananampalataya. Katulad ng nangyari kay Apostol Pablo, ang rason ay inordain ito ng ating Panginoon sa mga buhay natin because it can encourage our fellow believers, mga kapatid, na sumuong sa pareho o mas grabe pang pagsubok nila sa buhay. Kasi nasasabi din natin na hindi naman talaga may iba na talagang grabe nangyayari sa kanila. Ikaw nga, ganito lang nangyayari sa iyo. Pero lahat tayo, isa lang encouragement natin. The Word of God. Kung malakas ka, Pastor Jairo, mahina ako, papalakasin mo ako. Kung mahina ka naman, mahina ka lang. Hindi, papalakasin kita sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Tama po ba? Yung kakulangan ng isa, pupunan ng isa. Kaya yung talagang trabaho natin bilang body of Christ, tama po ba? Hindi lang po sa church natin, ha? Hindi lang po sa church natin, yung kapwa mananampalataya din natin sa labas. At yung mga hindi pa po nananampalataya sa ating Panginoon. It is not joyful that when life is hard, we know that God can bring His joy and increase others' faith through our own hardships. Magalak po tayo kapag mahirap ang ating buhay at nararanasan dahil dito napapakita kung gaano kabuti ang Diyos sa mga buhay natin. Amen? Pinapakita ng Diyos kung gaano siya kabuti through our hardship. Dahil, ito lang, hindi tayo iniwan ni panabayaan ng ating Panginoon Diyos. Naging patuloy siyang matapat sa atin. Sa kapwa mo, mananampalataya, ay hindi rin magbabago maging sa atin, mga kapatid. Sa dalawang rason na nakita natin, sa rason na ma-reach out natin ang ating mga hindi pa po nananampalataya sa ating Panginoon at maging sa ating kapwa mananampalataya, ma-reach out, ma-encourage din po natin sila. Ito po yung pangatlo. At ito rin, self-reflection na po natin ito, mga kapatid. God uses hardship to exalt Christ in spite of impure faith. Pangatlo, we must know that God uses hardship in our life to exalt Christ in spite of the impurity of others' faith or ours. Sabi po sa 15 hanggang 18, some indeed preach Christ from envy and rivalry, from others from goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of rivalry, not sincerely, but thinking to afflict me in my imprisonment. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and that I rejoice. Sabi po ni MacArthur, one of the most discouraging experiences ng isang servant ng ating Panginoon is that of being falsely accused by fellow believers. Take note, fellow believers, yung pala yung pinakamasakit. Na yung kapwa mananampalataya mo, inaakusahan ka. Especially, co-workers natin sa ating simbahan. To be maligned, inisiraan tayo ng puri,
by unbeliever is expected. Expected na yun. Dahil galit nga sa atin ang mundo. Pero, kapag yung kapwa mo na mananampalataya ang nanira sa'yo, unexpected po yun. Expected ba? O expected na natin? Ang sakit po ay sumisira sa ikabut-ibutura ng ating mga puso. Okay? Kapag ang ministry natin ay ministry pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, sinisiraan, kapwa mananampalataya mo pa yung naninira sa'yo, nami-misinterpret ka, at ina-unjustly criticize ka, hindi naman nila alam kung ano nangyari. May fellow preachers, mga kapwa mo, pastor, or ewan, or kahit nagtuturo pa ng salita ng Panginoon. Ito po mga bagay na ito ay na-experience po mismo ni Apostol Pablo. Noon po, mismo kapwa niya mananampalataya, tagapagturo ng kautusan, ini-criticize siya. Bukod sa mga taong nagpapahirap sa kanya na against sa gospel na dala niya, tinatagdagan pa ito ng kapwa niyang mananampalataya na dapat ay yung nagpo-comfort at nag-i-encourage sa kanya. Kaya meron tayong une at may pangalawa tayong rason. Ang rason natin pangalawa, tayong kapwa mananampalataya ay encourage din po natin ang ating kapwa. Opo, siguro nag-share din sila ng gospel. Baka nga mas magaling pa sa yung mag-share ng gospel. Yung mga yan. Mas maganda pa yung pagkakashare nila ng gospel. But they have different motives. Meron silang selfish at competitive na motibo. Kaya nila ginagalingan. Mga kapatid. But sinabi po ni Apostol Pablo sa verse 18 na wapakels siya sa mga ito. Wapakels. Wala siyang pakialam sa mga ito na naninira puri sa kanya sa verse 18. Ang gusto ni Apostol Pablo at pinapahalagahan niya lang ay ma-proclaim po ang salita ng ating Panginoon. Alam po natin na mahirap ang magalak po sa gitna ng kahirapan sa buhay. Aminin na po natin. Alam po natin mahirap yan. At nadi-discourage po tayo kapag ang kapwa mananampalataya natin ay nagsasalita ng hindi maganda sa atin. Ini-criticize tayo unjustly. Or tinatanong yung mga motibo natin sa ministry. Ang example po ni Apostol Pablo ay nagpapakita sa atin na despite na naranasan niya sa buhay, halos wala na siyang may balabal sa gabing malamig. Ilang beses siya muntik nang mamatay. Ilang beses siyang hinagupit. Hinulong siya sa Roma at doon siya namatay. Ay meron pang mas higit na dahilan para magalak siya. Yun ay ang mapalaganap ang salita ng ating Panginoon. Kasi yun yung inutos sa kanila ng ating Panginoon at sa ating din po bilang mga mananampalataya na whether in life or death, we must magnify Christ. Alam po natin na mahirap nga po na maggalak sa gitna ng gantong mga pagsubok sa buhay. Pero, we can still rejoice because God can overcome people's impure motives that His Son might be exalted. At in conclusion po mga kapatid, ngayon po, natutunan natin na ang kagalakan ay posible po sa gitna ng kahirapan sa buhay bilang mga mananampalataya dahil sa hangarin ng Diyos o layunin ng Diyos sa mga ito. Ano po yung una? Exposing unbelievers to the faith. Pangalawa, to encourage believers in their faith. At pangatlo,
exalting Christ in spite of the impurity of others' motives. Ang ilan po sa ating mga kapatid ay na-encourage na po sa ginawa ng ating Panginoon sa mga buhay natin. Pero ngayon po, ang gusto ng Diyos ay mas lalo pa po tayong mapalakas na harapin ang mga pagsubok natin sa ating buhay. At sa yung mga difficulty na hinaharap natin ngayon, maski ngayon. And even if some of our brothers are speaking bad against sa atin sometimes. Sometimes ko lang po. We still rejoice because Christ is being exalted through us. Sa mga nangyayari sa buhay natin. Sa mga nangyayari na mismo tayo mga mananampalataya na nagbabasa ng salita ng ating Panginoon na hindi natin na-expect na nangyayari sa atin. Na-exalt po ang ating Panginoon Diyos sa mga bagay na yan. Makakaya nating magalak sa likod ng ating naranasan. We can experience lasting joy and hardship. Ang hardship po ay hindi po killjoy. Tandaan po natin na ang hardship po ay hindi po killjoy ng buhay natin. They are God's means to strengthen our joy in Him alone. Okay? To Christ alone. Pero, alam ko po mga kapatid na maging mahirap pa din ito para sa atin. Because, you have a different perspective. Meron tayong kanya-kanyang hangarin sa buhay. Bukod sa pagpapalala ng salita natin. Ang kailangan lang po natin ay yung passion natin para masustain. Para masustain yung God-given, God-centered joy na binibigay ng Diyos sa atin when life is hard. At kapag may privilege, ay pag-aralan po natin ang salita ng ating Panginoon. Diyos, araw at gabi, pagbulay-bulayan po natin ito, mga kapatid. Dahil, sabi ko nga po, lahat po tayo may kanya-kanyang pagsubok na naranasan sa buhay. Ang salita ng ating Panginoon, binigay po sa atin ito para magbigay po ng encouragement sa atin. Maging ang kapwa mananampalataya natin na katabi po natin sa ating mga kabuuan. Despite nga naka-social distancing tayo, mga kapatid, ay magkakalapit pa rin tayo. Magkakalapit tayo bilang mga body of Christ. Nawa, sa sinabi ng ating Panginoong Diyos na hindi kita iiwan ni pababayaan, ganoon din ang sinasabi natin sa kapwa natin. O kapag may nangyari ng masamang pangyayari sa buhay niya, sabihin natin, bahala ka na. Ganon po ba? Ang gawin po natin bilang mga mananampalataya, maging encouragement din po tayo sa ating kapwa. At mapalaganap natin yung gospel na meron tayo, pananampalataya na meron tayo doon sa mga di pa po mananampalataya. At yung mga kapwa natin mananampalataya na nasabi natin na sinasabihan tayo ng kung ano-ano, panalangin natin sila. Okay, panalangin natin sila. Ang Panginoong Diyos ang siyang gagabay sa atin hanggang tayo po ay malagutan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa dakila, mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umagang ito na ibinigay niyo sa amin. Thank you, Lord, dahil kami po ay nakaparinig na lang po ng salita ng ating Panginoon sa magitan po ng mensahe niyo po ngayong umagang ito. Nawa, kayo po ang siyang magbigay sa amin ng kagalakan, O God, sa mga pagsubok namin nararanasan sa aming buhay. At maging encouragement po sa amin, ang aming mga kapwa mananampalataya, O God. At sa magitan ng pananampalataya na binigay niyo po sa amin, ay ma-reach out, ma-expose po namin ang hindi pa po mananampalataya sa inyo upang magkaroon din po ng kagalakan na meron po ang bawat isa. Alam po ang aming samad dalangin sa mapereng pangalan ni Jesus. Amen. To God be all the glory. Salamat, Pastor Archie, sa napakagandang mensahe. Patuloy na ginagamit ka ng Panginoon upang ito'y maibahagi sa amin at sa lahat ng mga nakikinig.
sabi sa Biblia, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa